Kapag pawis-pawisan ka, huwag mo munang gawin ang mga bagay na ito para hindi mabigla ang mga ugat mo sa katawan. Number 1, malamig na shower o magbuhos ng malamig na tubig. Ito ang pinaka-dangerous na post-sweat mistake at ang isa sa mga pinaka-common na causes ng bathroom emergencies sa Pilipinas. Kapag pawis-pawis, ang peripheral blood vessels ay maximally dilated para mag-dissipate ng body heat. Ang biglaang pag-expose sa malamig na tubig ay nagdudulot ng sudden na massive na peripheral vasoconstriction. Ang instantaneous na vasoconstriction ay nagpapataas ng vascular resistance ng dramatically. Nagdudulot ng acute blood pressure spike. Ang puso ay biglaang kailangang mag-pump laban sa significantly increased na afterload. Para sa mga may coronary artery disease o hypertension, ito ay pwedeng mag-trigger ng coronary vasospasm o hypertensive crisis. Dagdag pa, ang cold shock response ay nagdudulot ng vagal activation na nagdudulot ng reflex bradycardia. Mabilis na pagbaba ng heart rate kasabay ng blood pressure spike. Nagdudulot ng dangerous na hemodynamic instability. Gawin na lang hintayin ng 15 to 20 minutes bago maligo. O lukewarm water lang kapag kailangan agad. I-test ang temperature sa braso muna bago ilubog ang katawan. At simulan sa paa pataas, hindi direkta sa ulo o dibdib. Number 2, agad na uminom ng ice cold na tubig o malamig na inumin. Ito ang gastrointestinal at cardiac vascular shock trigger. Kapag mainit ang katawan at umiinom ng ice cold water ng agad, ang vagal nerve stimulation mula sa esophageal cold receptors ay nagdudulot ng reflex bradycardia at possible vasovagal syncope. Dagdag pa, ang malamig na tubig ay nagdudulot ng splanchnic vasoconstriction, nagpapababa ng blood flow sa digestive organs at nagpapataas ng blood flow sa peripheral circulation. Nagdudulot ng hemodynamic shift na pwedeng mag-cause ng dizziness at syncope. Para sa mga may cardiomegaly o arrhythmia history, ang sudden cold water indigestion kapag mainit ang katawan ay pwedeng mag-trigger ng cardiac arrhythmia. Gawin na lang uminom ng room temperature o slightly cool na tubig muna. Hintayin ng 10 minuto bago uminom ng mas malamig. At maliit na sips lang, hindi malaking gulp agad. Number 3, uminom ng malamig na soft drinks o beer agad. Ito ang double na problema, cold shock kasabay ng sugar at alcohol vasodilation. Ang beer at soft drinks ay nagdudulot ng additional na peripheral vasodilation mula sa alcohol at sugar content, kasabay ng existing na exercise-induced vasodilation. Ang combined na vasodilation ay nagpapababa ng blood pressure ng significant. Nagdudulot ng orthostatic hypotension at possible syncope lalo na kapag biglang tumayo o gumalaw. Ang malamig na temperature pa ng beer ay nagdudulot ng sudden vagal stimulation. Nagdudulot ng reflex bradycardia. Ang combination ng low blood pressure at slow heart rate ay recipe para sa fainting. Gawin na lang hintayin ng 20 to 30 minutes minuto pagkatapos ng heavy sweating bago uminom ng alak. At laging may tubig na iniinom muna bago ang beer. Number 4, agad na kumain ng mabigat na kain. Ito ang postprandial hypotension trigger. Kapag kumain ng mabigat habang pawis-pawis pa, ang katawan ay kailangang mag-redirect ng significant na blood flow sa digestive organs para sa digestion, kasabay ng existing na peripheral vasodilation mula sa sweating. Ang dual na demand
peripheral circulation para sa cooling at splanchnic circulation para sa digestion ay nagdudulot ng significant na blood pressure drop. Para sa mga may autonomic dysfunction o elderly, ay nagdudulot ng significant na blood pressure drop. Para sa mga may autonomic dysfunction o elderly, ito ay pwedeng maging severe na postprandial hypotension na nagdudulot ng syncope. Gawin na lang, hintayin ang 15 to 20 minuto bago kumain ng mabigat pagkatapos ng heavy sweating. At kung kailangan kumain agad, light snack lang, hindi mabigat na kain. Number 5, agad na mag-intense na exercise ulit, walang pahinga. Ito ang overexertion cardiac risk. Kapag pawis-pawis na mula sa activity at nagpatuloy agad ng intense na exercise ng walang pahinga, ang cardiac preload at afterload ay nananatiling elevated ng walang recovery window. Panibagong araw, panibagong health awareness. At kung nagustuhan nyo ang aking video, baka naman pwedeng paki-follow, like, and share. Maraming salamat!